Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming kaguluhan ang ngayon nangyayari sa ating mundo. Nariyan ang digmaan, agawan ng teritoryo, kaguluhan sa politika at kung ano-ano pa. Iba't ibang mga bansa ang sangkot dito na sa kasabaang palad ay mas dumarami pa ang nagiging apektado. Pero sa kabila nito, tila pumukaw naman sa atensyon ng publiko ang isang balita na nangyayari sa bansang Canada naman. Tiyak na magiging balang lahat, lalong-lalo na ang mga mananampalatayang Kristiyano dahil mahigit kumulang sa 100 mga simbahan sa naturang bansa ang sinunog at winasak. Ano nga bang nangyayari sa bansang Canada ngayon? Senyales nga ba ito ng isa na namang kaguluhan para sa pagpasok ng bagong taon? Nasa mahigit kumulang 100 mga katolikong simbahan ang sinunog at sinira sa bansang Canada matapos sabihin ng mga aktivista na nasa 200 mga batang Native Americans ang inilibing sa ilalim ng mga Catholic school sa bansa. Ang ginawa nilang panununog na ito ay bilang ganti umano sa ginawang pagbabaon sa mga batang Native Americans sa mga Catholic school sa bansa. Ginawa nila ito nang dahil lamang sa chismis at usap-usapan na kumalat sa internet at sa iba't ibang social media platforms. Noong taong 2021, isang nakapangingilabot na balita ang mabilis na kumalat sa internet tungkol sa mga indigenous group mula sa Saskatchewan at ayon sa grupo na ito, nakatagpo umano sila ng nasa mahigit kumulang 751 mga puntod na walang pangalan at pagkakakilanlan sa ilalim ng Marieville Indian Residential School. Ilang linggo lamang ang lumipas, muli na naman umanong nakadiskubre ng nasa 215 mga bata sa ilalim naman ng isa pang eskwelahan sa British Columbia. Ang mga naturang eskwelahan ay pawang nasa ilalim ng pagpapatakbo at pamumuno ng mga katolikong simbahan. Na ayon sa mga balita, sinadya umano nilang ibaon ang mga batang ito upang mabawasan ang kulturang na ipapasa sa ibang mga estudyante at mas mangibabaw ang Canadian society. Dahil dito, nagkaroon ng mga paghukay noong nakaraang taon sa mga naturang eskwelahan upang makita kung totoo nga bang may mga batang nakabaon sa mga ito. Subalit sa kanilang paghukay ay wala naman silang nakitang ebidensya na totoo nga ang kumakalat na balita. Wala umanong kahit isang katawan ng bata ang nahukay sa mga eskwelahan at kabaligtaran nito sa kumakalat na mass grave umano sa lugar. Subalit dahil sa tila hindi ito ikinatuwa ng mga aktivista at naniniwalang pinagtatakpan lamang umano ang mga totoong nangyari, hindi din sila naniniwala sa mga naghukay sa lugar na wala silang nakita sa ilalim ng mga nabanggit na eskwelahan. Dahil sa nais pa ding maghiganti ng mga aktivista, nasa 76 na mga simbahang Kristiyano sa Canada ang kanilang sinunog at sinira. Ang ilang simbahan ay iniwan pa nila ng mga sulat sa mga dingding at pader nito ng mga katagang nasaan na ang mga bata. Sa pagsisimula ng 19th century, nasa libu-libong mga Native Americans ang nahiwalay sa kanilang mga pamilya at natagpuan ang kanilang mga sarili sa mga residential boarding school sa bansang Canada na kung saan nakaranas sila sa kanilang pananatili roon ng kapabayaan at pang-aabuso. Ang larawan na ito ay kuha sa Kamloops Indian Residential School na kung saan ang mga batang ito na nasa larawan ay pinaniniwalaang inilibing sa ilalim mismo ng eskwelahang ito. Ang naging dahilan sa pagkalat ng balita tungkol sa mass grave na ito sa mga kabataan ay dahil na din sa pagdami noon ng mga Native Americans sa Canada, bunsod pa din ang pangyayaring kaguluhan at digmaan noong 19th hanggang 20th century. Marami sa mga bata na ito ang nakaranas ng matinding pang-aabusong pisikal na ang ilan ay namatay dahil sa labis na sakit habang nawala naman ang iba nang hindi nila alam kung saan na nagpunta. Dahil sa mga kahindik-hindik na mga pangyayaring ito noong unang panahon, nagkaroon ng lakas na loob ang ilang mga tao na alamin ang katotohanan kung sa ilalim nga ba talaga ng mga eskwelahan na ito inilibing ang mga nasa daan-daang mga Native Americans na nawawala at pinatay noon.
Sa mga nakalipas na taon ay gumamit ng isang espesyal na kagamitan ng ilang mga aktivista upang maghanap ng mga libingan sa ilalim ng eskwelahan at ayon sa kanila ay mayroon nga talagang mga puntod na walang pangalan sa ilalim ng eskwelahan at napakarami umano ng mga ito. Subalit ayon naman sa mga eksperto, ang mga inakala umano nilang mga puntod ay maaaring malalaking tipak ng bato lamang at mga ugat ng puno na nakabaon sa ilalim ng lupa ng hindi kalaliman. Hindi man hinukay ng otoridad ang lahat ng mga eskwelahang pinaniniwalaang pinaglibingan umano ng mga bata, sa ilan nilang nahukay ay wala naman silang natagpuang kahit anong kahina-hinala na may kinalaman sa mga batang nawawala at pinatay noong unang panahon. Subalit marami pa din ngayon ang mga tila nanggigigil at nagnanais ng hustisya para sa mga batang pinahirapan at pinaslang. Ang kanilang galit at tensyon ay mas pinainit pa ng mga sulsul at hindi makatotohanang mga balita na nagkalat sa mga social media sites. Mas pinaniniwalaan pa nila ang mga chismis kaysa sa ebidensya na wala naman talagang nangyaring mass grave noong unang panahon. At bilang ganti ng ilang mga galit na mamamayan ng Canada, nasa halos 100 ng mga simbahan ng kanilang nasunog at nawasak. Nasa 6 na po sa mga simbahan na ito ang may nakasulat pa na hukayin sila at ibalik sa kanilang mga bahay. Ang may tuturing na pinakanapinsala ng malala at ang pinakaapektado ay ang Calgary dahil nasa 11 mga simbahan ang sinira dito sa loob lamang ng 1 oras noong gabi ng Hunyo at 30, 2021. Maaaring hindi totoong nangyaring mass grave noong unang panahon subalit ayon sa ilang mga eksperto, ang mga puntod o libingan na nadetect sa ilalim ng mga eskwelahan ay maaaring totoong puntod nga ng mga Native Americans noon. Dahil na din sa hindi pinapayagan ng lokal na gobyerno noon na makabili ng lupang paglilibingan sa mga namatay na Native Americans, kaya mas pinipili na lamang ng eskwelahan na ilibing na lamang sa kanilang compound ang mga namatay na indigenous people. At dahil noon ay kadalas ay kahoy na krus lamang ang ginagawang palatandaan sa mga libingan, sa paglipas ng panahon ay nalusaw at nabulok din ang mga ito, kaya naman wala na ding naiwan na pagkakakilanlan sa mga puntod na nasa ilalim ng eskwelahan. Nakakalungkot lamang isipin na pati ang mga walang kamalay-malay na mga simbahan ng ilan ay siglo ng tanda ay nadadamay sa kaguluhang bunga lamang ng maling balita. Tulad na lamang ng 100 taon ng St. Gregory Church sa British Columbia malapit lamang sa US-Canada border. Wala ding habas na sinunog ito hanggang sa halos wala nang matira noong 21 ng Hulyo 2021. Marami na ding mga simbahan na ang ilan ay may tuturing ng cultural treasure ang nawasak at nasira mula na magsimula ang protesta noong taong 2021. Ang mga simbahan na ito ay mga piping saksi sa kung ano talaga ang totoong nangyari noong unang panahon. Subalit ngayon ay wala na dinagawa ang mga simbahan na ito at tila mamamaalam na din ng walang saysay dahil lamang sa kumalat na balita na wala namang ebidensya na ito ay totoo.